So malapit na naman ang pasukan kasi nga kakatapos na ng school year. So hindi ko lang alam sa inyo kung kailan yung pasukan nyo, pero yung iba magsisimula na raw ng June. So babalik na ulit sa dating sirkulasyon yung pasok natin. Kasi natong nakaraan, lalong-lalo na sa mga public school, so ang daming beses na mga nawala ng pasok. Kasi nga sobrang init. Kasi usually talaga guys, yung summer, pag sinabi nating summer dito sa may Pilipinas, ibig sabihin yan bakasyon sa mga estudyante. Pag summer is sobrang init. So maraming estudyante na hindi nakapasok. No? So mas maganda talaga guys is bumalik na sa dati yung ating pasok, no? So bandang June kasi medyo maulan-ulan na yan. So mas okay na yung medyo maulan kaysa yung sobrang init na nakaka-stroke na yung init. So syempre para sa mga negosyante na katulad natin, isa na naman tong opportunity para kumita tayo through printing business. Guys, syempre offeran ko na lang rin kayo ng package, no? So meron kami tinatawag na back to school na printing business. So guys, kapag ka nag-avail kayo ng back to school na business package, so ito guys yung mga makukuha nyo. Syempre meron tayo dyan na Epson na L5290 na printer. So ano ba guys ang ginagandahan ng printer na to, no? Syempre ito guys yung printer na 3-in-1. So meron siyang Xerox at meron siyang scanner, tapos syempre meron siyang print. Actually dito 3-in-1, no? Kasi meron rin siyang fax, pero wala namang gumagamit na ng fax, no? So hindi na natin siya i-discuss. Tapos ang ginagandahan dito guys, makikita nyo dito, pwede siya mag-print through cellphone. Kasi guys, usually mga customer nyo, yung mga files nila isa sa cellphone nila. So pwede yan rekta guys, no? From cellphone, connect lang sila sa wifi nyo, tapos makikiprint sila, no? So make sure lang guys na kapag matapos sila magpa-print, no, i-disconnect nyo na yung cellphone nila. Ang mahirap dyan guys, no, maya-maya nandiyan na yun sa labas ng shop nyo, tapos nakiki-connect na yun sa wifi nyo, naglalaro lang ng ML, no? So yun nga guys, i-disconnect nyo muna yung cellphone nila. Kapag katapos sila magpa-print, pwede siyang mag-Xerox ng long, no? So pinapadaan niya dito yan sa may taas, sa may ADF. Yan, so kinakain siyang pag ganon, tapos iikot siyang pag ganon. Yun guys yung ADF. Tapos pwede rin siya guys mag-scan ng long. Pero guys, tip lang, no, lahat kasi ng klase ng printer o Xerox machine na may ganon, yung may ADF, ang problema kasi guys ng ADF is hindi siya pwede sa mga lukot o malalambot na mga papel. So kapag ka lukot o malambot like mga birth certificate, masisira talaga yun, no? Syempre common sense naman yun guys, no? Kapag kinain ito, yung mga lukot o mga malalambot na papel, babara lang yun or magja-jam lang yun, no? So mapapagalitan ka pa para sa halagang 3 piso lang. So mas maganda guys, wag na kayong tumanggap ng mga lukot o mga malalambot na mga papel kung magpapaserok sila o magpapascan sa inyo, yung mga long lang naman. Pero kapag ka A4 size or short, pwede naman yun guys sa may flatbed, no? So ito may flatbed yan dito, yung pinapatong lang. Yan guys, walang problema doon. Kaso sa flatbed kasi guys, ang kasya lang sa kanya is A4 size lang. So itong pigment ink na to guys, ito yung isasalin nyo dito sa may printer na to. Kasi meron pa siyang mga ink dito na mga original, no? Itong mga original na ink na to guys, hindi nyo na siya gagamitin. So ang pinakamagandang paraan ng pag-asalin nitong pigment ink dito sa may printer, ang gagawin natin, gagamitin natin itong mga original na ink. Itatapon natin yung laman, tapos isasalin natin to dito, saka natin siya isasalin doon sa may printer, no? Kaso medyo sayang kasi yon yung mga ink dito. So kung gusto nyo lang naman, pwede tayong gumamit ng syringe, no? So freebies na rin naman itong mga syringe na to. Kaso ang problema kasi sa syringe na to, minsan nagmamadali yung nagsasalin. So kapag kami nadali mo guys ang pagkasalin yan, ang mangyari dyan ay mag-overflow, no? Kasi magkakameron to ng hangin. So kapag nagsasalin kayo through syringe, dahan-dahan lang. Pero kung sakali nga nangyari yun, na nag-overflow siya, hindi naman masira guys yung printer nyo. Nakakainis lang, no? Kasi meron mga ink na tutulog doon sa may ilalim ng printer nyo. So kapag nangyari yun guys, gawin nyo na lang yung dating way na ito isasalin dito bago to isalin doon sa may printer. Kasi ito pa guys yung ibang kasama yan, syempre meron siyang QAF laminator. So ang laminator guys, again, iniingatan yan. Kasi umiinit yan guys. Lahat guys ng bagay na umiinit, iniingatan. Kasi pag di nyo iningatan yan guys, no, pwede mag-cause siya ng sunog o aksidente dyan sa may bahay nyo. Tapos makikita nyo dito sa may picture, no? So meron siyang color block dito. Ito yung pinakatakip ng laminator. Kung wala naman bata sa inyo, pwede nyo itong alisin. Pero kapag may bata guys, no, huwag nyo itong aalisin. Kasi ito, parang sa akin sagabal lang to, no? So inaalis ko na to dun sa mga laminator, no? Pero safety kasi yan para sa mga bata, no? Kasi nandito sa loob niyo yung roller. So kapag yung roller na yun guys ay naipit yung daliri ng bata doon, pwedeng maputol yun. Okay, no? So ingatan nyo guys yung laminator nyo again. Then ito naman, kasama rin to, no, laminating film. So ito guys yung ginagamit natin pang laminate dito sa ating laminator. Yan, so makapal yan guys, 250 microns yan. So yan guys ang pinakamakapal na laminating film. Okay, kasi nakakaya naman sa customer, no, na mag-offer tayo ng mga maninipis. Pero dito guys, meron tayong freebies dito. Ito A4 size na laminating film. Ito yung manipis, 125 microns lang to. Ito yung manipis. So freebies lang naman to, no, para matry nyo lang kung paano ba mag-laminate. Then syempre meron tayong paper cutter. Sigurado naman na
nakakita na kayo nito, no? Ito yung binababa lang. Yan, so madali lang tong gamitin, very basic, no? Pero again guys, huwag nyo itong papahawak sa mga bata kasi pwedeng maputol yung mga daliri rin nila dito, no? So ingatan nyo guys yung mga gamit natin, huwag natin papahawak sa mga bata. Tapos syempre guys, may mga kasama yung photo paper. So ito yung unang photo paper natin, itong QAF. So itong QAF na to guys, ginagamit to sa mga ID picture lang. Okay, pero kapag photo printing naman guys, ang gagamitin natin itong mga RC Satino kasi ito yung maganda talagang klase kasi hindi ito tinatabla ng roller mark. Then guys, syempre meron yung kasamang warrior puncher, itong 3-in-1 na warrior puncher, no? So i-demo ko lang sa inyo kasi meron akong naka-open dito. So ganito guys yung itsura niya. Yan, so kapag in-open nyo siya, nakalock siya na ganyan. So paano siya i-unlock? I-press nyo muna to tapos saka nyo siya pihitin papunta dito. Yan, so mag-unlock na siya. Tapos mapapansin nyo dito guys na meron siyang tatlo dito. Ito yung pang curve, ito yung pambilog na butas, tapos ito naman yung oblong na butas, no? Tapos dito sa may likod niya naman, makikita nyo dito yung mga guhit na yan. Ito, meron siyang pointer dito, ito, itatapat nyo lang siya doon. Limbawa, ito yung oblong, ito kunyari bubutasin natin to, limbawa ito yung ID. Yan, so pag binutas natin siya, ipapunch lang siya na ganyan. Yan, so nakita nyo na napunch siya. Ito naman yung bilog naman, so try natin. So i-punch rin natin dito sa may kabila. Yan, so na-punch rin siya. Then sumunod naman guys yung pang curve kasi kapag nagla-laminate tayo, ang problema nun guys, so yung kanto no nakakatusok, no, baka magsaksakan yung mga estudyante. So ipa-punch rin natin siya para mag-curve yung gilid. Yan, so makikita nyo guys na naka-curve na yung gilid niya, no? Hindi nakamukha nito na matulis. Siyempre guys, kapag bubili ka sa The Printing Shop, no, marami tayong freebies. Ito, mga freebies lang rin naman to. Mga hard copy. So ito guys yung pinakamagandang bond paper. So alam nyo naman yung brand na yan, hard copy, no? So hindi to pipitsugin ng brand. So meron tayo ditong A4 size, tas meron tayo ditong letter size, at meron tayong legal size. So trivia lang guys, no? Ang pagkakamali kasi ng mga Pinoy, minsan kasi nagpiprint tayo, tapos tinitingnan natin doon sa may Microsoft Word, di ba? Pag open natin ng Microsoft Word, tapos nilalagay natin doon legal size. So kapag nilagay nyo doon guys sa may Microsoft Word nyo is legal size, tapos nag-print kayo, mapapansin nyo guys na yung print nyo is putol. Okay, so bakit siya putol guys? Kasi guys, sa ibang bansa, ang legal size nila is 8.5 by 14. Pero guys, sa Pilipinas, ang legal size natin guys is 8.5 by 13. Okay, so ang gawin nyo na lang kapag gusto nyo ng legal size, i-customize nyo na lang guys yung size ng paper nyo, no? So ang input nyo na lang doon is 8.5 by 13. Ito, freebies lang rin to. Tapos ito, free lang rin to, itong Epson na L5290 na dust cover. Kasi merong nagreklamo sa amin na yung printer niya raw after a week ay hindi na raw umihigop ng ink. So nung chinek namin guys, yung loob niya, nakita namin na yung hose butas na. Yung pala, kinain pala siya ng ipis, no? So kapag hindi nyo ginagamit guys yung mga printer nyo, mas maganda takpan nyo siya. So itong dust cover nito guys, no, 450 pesos to. So freebies lang rin yan. Itong laminator natin na dust cover, so freebies lang rin to. So ang presyo naman ito guys is 350 pesos, no? So kung kumpitin nyo guys yung mga freebies natin dito, no, mapunta siya ng mga 1.5. Yan, so ganyan karami guys yung freebies natin. Tapos may freebies na rin tayo ng resetter nito. Ang resetter guys, ginagamit yon kapag marami ka na na-print na mga papel, no, kailangan mong i-reset yon. Usually guys, ang ginagawa, dinadala to sa may Epson. So kapag dinala mo yun guys sa may Epson, no, sisingilin ka nila ng mga 750 hanggang 1,500 pesos. So namasahe ka na or naggasolina ka na, tapos sisingilin ka pa doon, no? Yung resetter na ginagamit nila guys, ibibigay ko lang sa inyo for free. Okay, ang presyo kasi ng resetter na yon ng Epson na L5290 is 1,500 pesos. Pero isasama ko na rin yung guys sa freebies. Tapos syempre may mga templates rin tayo for printing, no? Para hindi ka na guys mahirapan sa yung mga editing, no? So may mga ready templates na doon. So pwede mong gamitin yun guys, no? Kamukha nung sa may ID. Mga formal attire guys, pwede mong gamitin yun, no? Kung may Photoshop ka sa may laptop mo, pwede mo siya guys gamitin. Okay, may mga formal attire doon, merong mga pang-invitation, at kung ano-ano pang mga nagagamit sa printing business, no? So hindi ka na mahirapan guys kasi ready-made na templates na yon, worth 200 pesos, pero ibibigay ko na rin yan guys, no, for free. So guys, yun yung mga kasama sa package natin, no? At syempre guys, papakita ko sa inyo yung mga pwede natin gawin dyan sa may package na yan, no? Kasi ang dami ko nang ginawa na vlog. So maglalagay na lang ako ng link sa may description section ng video na to, no? Kung paano ba gawin yung mga i-discuss ko sa inyo na pwedeng gawin nitong package na to. So syempre, ang una natin pwedeng gawin dyan is mga activity books or coloring books. So patok na patok kasi yan guys, so lalo na sa mga kinder, no? Kasi syempre nagisimula pa lang sila sa kanilang coloring skills. So kung teacher ka guys at ang tinuturuan yung mga nursery, so ito pwede mo tong idagdag sa may source of income mo. So pangalawa naman guys is pwede ka mag-offer ng mga pad paper. Yung pad paper na yan guys, no, hindi yan yung ordinaryong pad paper, no. Yan yung may mga activity na, yung mga tracing pad. Pwede yun guys ipasok dyan sa may inyong printing business. Tapos sumunod guys, no, pwede rin kayo mag-offer ng mga notepads.
Tapos guys, sumunod syempre mga learning materials. So sinabi ko na nga kanina yung pad paper, tas yung mga flashcard, no? So pwede nyo rin yung gawin. Dito guys sa may package na to, no? So pwede nyo i-laminate yun. Tas yung pwede nyo guys ibenta doon sa mga teacher na nagtuturo sa mga lower level nga ng mga school. So bukod nga doon guys sa mga ino-offer namin na mga free na templates, no? Kung gusto nyo madagdagan yung inyong mga templates na pwede nyo i-edit, no? So inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe dito sa may Creative Fabrica. So nag-offer sila guys ng free trial, no? Pero ito guys ipakita ko sa inyo kung ano ba yung mga ino-offer nila, no? Kasi ang templates dito is million na talaga, no? So tingnan natin dito, halimbawa flashcard. Yan. So lahat yan guys is pwede nyo siyang i-download, no? Once na member kayo ng Creative Fabrica. Halimbawa type natin is coloring book. Yan. So makikita nyo guys na meron rin silang mga coloring book, no? So halos lahat ng pwede nyong maisip nandito na guys sa may Creative Fabrica. So sa mga gustong mag-avail ng Creative Fabrica at matry nyo siya guys, no, for free. So maglalagay ako ng link sa may description section ng video na to kung saan kayo guys pwede mag-subscribe, no, at make sure lang na yung link na yun ay i-click nyo, no, parang ma-avail nyo guys yung free subscription nila. Ang ginagandahan pa dito guys, lahat ng pwede nyong i-download dito is pwede nyong i-edit at syempre pwede nyo siyang ibenta nang hindi kayo nag-aalala tungkol sa may copyright, no? Kasi mahirap guys kapag ka nagda-download ka lang sa may Google. Kasi pwede kang mademanda ng artist na gumawa nun kapag ka ginamit mo yun ng walang permiso. Hindi ka mukha guys, kapag ka nag-download ka sa may Creative Fabrica, ito guys, pwede mo itong gamitin sa business mo. Tapos ito naman guys, yung mga pwede nyong i-offer, no, na talagang kikita ka na malaki kasi kapag pumapasok na ang school year, no, ito yung mga nakakapagod talaga gawin sa ating printing business, no. Lalong-lalo na yung meron mga Shopee account. Dito guys, nakakancelan ka talaga ng Shopee account, no, kasi nga sobrang dami na nagpapagawa nito. Ito guys yung name tag. Syempre guys, yung mga estudyante kasi kailangan niya ng ID. Pero sa simula kasi ng school year ay wala pa talaga mga pinoprovide na mga ID, no. So lahat ng estudyante is kailangan nila mag-provide ng name tag. As in lahat, no, lahat talaga, walang exemption diyan. Yung name tag na yan guys, meron rin akong ginawang video na yan. So maglalagay ako ng link sa may description section ng video nga na to kung paano ba guys gumawa ng name tag using Microsoft Word at pwede mo siyang i-laminate or pwede mo siyang ilagay sa may Sintra board. Tapos ang isa pa syempre sa mga ino-offer natin, no, na pag-usapan nga natin laminating, no. So pwede ka mag-offer ng lamination. So kahit hindi estudyante guys, no, pwede mo maging target market dito kasi pwede ka mag-offer rin dito ng mga photo printing, no, yung mga 1x1, mga 2x2. Syempre guys, kapag ka nagpa-print sila ng mga 1x1 na 2x2, syempre automatic yan guys, nilalagay yan doon sa may ID, di ba? So hindi naman sila magpapaprint ng 1x1 o 2x2 kung hindi nila ilalagay sa ID o kung hindi nila ilalagay sa biodata. So syempre kapag ka nilagay nila sa may ID yan, automatic yan guys na kailangan nilang ipalaminate yun para tumibay nga naman yung ID. Tapos yun nga, sinabi ko kanina, mga photo pictures like wallet size, 4R, 3R, 5R, or A4 size, no, pwede ka rin mag-offer niyan. Isa pa sa mga requirements ng mga estudyante, syempre yung mga notebook labels nila. Yung pangalan nila, tapos yung subject nila, yung section nila. So pwede ka rin guys mag-offer niyan, no. Actually, meron rin akong ginawa na video na ganyan. So lahat na guys yata ng video is nagawa ko na, no. So i-check nyo guys yung description section ng video na to para makita nyo guys yung mga link kung paano ba ginagawa yung mga sinasabi ko nga dito. Then sumunod guys, syempre yung pinaka basic na basic, no. Kahit na anong school level is kailangan ito, no. Syempre yung document printing. So patok yan guys, no, lalo na sa mga college, yung mga kailangan nila ng mga thesis printing, no. So marami magpapaprint talaga sa'yo ng mga document printing. So yun lang guys ang mga alam ko na pwede nating i-offer dyan sa ating ino-offer na printing business package, no. So kung meron ka pang mga alam o nag-avail ka na sa amin ng back to school, no, so baka may nakalimutan ako, pwede may comment down below para mas marami tayo guys sa mga kababayan natin na matulungan about sa may printing business. At nakalimutan ko nga pala guys sabihin, no, kasi marami ko yung package sa mga ino-offer. So kung gusto mo talaga magsimula sa yung printing business, ito yung top 1 na pwede mong simulan na printing business kasi guys ito yung pinaka basic na printing business talaga is yung back to school, no, kasi diyan ka nag-o-offer ng print, xerox, scan, laminate at syempre yung mga sinabi ko nga kanina. So ang kinagandahan pa kasi guys itong package na to, no, pigment ink yung ginagamit natin dito. So balang araw guys, kung gusto mo mag-upgrade ng iyong printing business, pwede ka mag-avail ng mga cameo, kamukha nun, yung mga cutter na yon. At pwede ka mag-offer guys na mga sticker label na printing business. So again guys, no, para mas detailed kung ano ba yung pigment ink, no, meron akong ginawa na latest na vlog dyan, no. So ilalagay ko rin guys yung link sa may description section ng video na to kung saan yung mapapanood guys yung vlog na ginawa ko about sa may pigment ink. So guys, sa mga gusto mag-avail ng back to school na printing business package, no, so pwede mo kaming i-PM sa aming page sa may FB, The Printing Shop. At sabihin mo lang guys na napanood mo tong video na to, no, para bigyan ka ng discount at syempre ng mga freebies. At kapag ka nabili mo na guys yung package na yon, no, so ito pa guys yung mga tips pa
para makapagsimula ka ng yung printing business, no? Syempre, nandiyan na nga yung number 1 na kailangan mo, syempre yung mga materials and mga machine at mga printers, no? So yan, meron ka na kasi nga nakapag-avail ka na. Pangalawa guys, syempre kailangan mo ng business name. Mag-isip ka na guys na ipapangalan mo dyan sa may printing shop mo. So tip lang guys, no, wag mong lolokohin yung pangalan ng printing shop mo. Kasi nga guys, meron akong customer, no, nagsimula sila ng printing business, ang pangalan ng kanilang shop is printing ng ina mo. Nakakatawa siya, catchy, pero pagdating guys ng panahon, pagsisisihan mo yon. Kasi parang niloloko mo yung sarili mong brand. So sa una pa lang guys, dapat maganda na yung pangalan ng printing shop mo. Okay, so kung wala kang maisip guys, pwede mo ipangalan sa anak mo. Or pwede mong ipangalan sa may asawa mo, pwede mo ipangalan sa nanay mo, o pwede mong gawin yung acronym ng pangalan mo. Acronym nga ba tawag doon? Halimbawa ko, Marlon V. Ubaldo. So pwede ko sabihin na MVU Printing Shop. So pangatlo guys, syempre, prepare mo yung iyong pwesto. So about sa may space naman guys, no, hindi nyo kailangan ng malaking pwesto. Kahit dyan sa may bahay nyo guys, no, pwede ka na magsimula. No? Kamukha nito guys, tingnan nyo to ha. Oh, di ba? So isang dipa at isang dipa. Yan. So ganyan lang kalaki guys yung pwesto ko dito sa may printing shop ko. Kasi ito mga stock ko na to no. Eh hindi naman kayo magbebenta muna ng stock. So makikita nyo guys na nandito lang yung laptop ko. Syempre nandito lang yung printer ko. Ito meron akong cutter dito. So kung may cutter kayo, pwede yung pwesto dito. Pero yung back to school na printing business nga natin na wala pang cutter yan. No? So dito pwede nyo ilagay laminator nyo. Tapos sa may banda dito, pwede nyo ilagay mga papel nyo. So ganito lang guys, kalit ng pwesto, pwede ka na magsimula ng printing business mo. Pang-apat guys, business permit. No? So may marami kasi nagtatanong sa amin, ano raw bang permit yung kailangan nila? Kailangan ba raw nila ng BIR, ng DTI? At kung ano-ano pa mga business permit. No? Actually guys, kapag ka nagsisimula ka, hindi mo kailangan ng permit talaga. No? Kasi ka nagsisimula ka pa lang naman. Kung gusto mo talaga ng permit, ang pinakamaganda, kumuha ka lang ng barangay permit. Para may display ka lang dun sa may labas ng shop mo na legit ka. No? Kasi kami nagsimula, barangay permit lang. Tapos hanggang sa kumuha kami ng DTI at syempre kumuha na rin kami ng BIR. At syempre kumuha na rin kami ng iba pang mga permit na kailangan namin para mag-operate ng business. Panglima guys, na kailangan mo ay syempre gumawa ka ng mga samples mo. So pag-practicean mo muna guys yung in-avail mo sa amin na printing package. No? So wag ka muna guys muna mag-offer ng mga 1 to 2 days. No? Gumawa ka muna ng mga sample mo. Sample ng mga picture, sample ng mga lamination mo. Basta sample ng mga gawa mo. Para guys may maipapakita ko doon sa mga customer mo. Kasi iba pa rin talaga guys yung may nakikita sila kaysa yung kinukwento mo lang, di ba? And about sa may pricing naman guys, no? Again, meron akong ginawang video about sa may pricing. Yung pricing na yan guys hindi nagbabago. Kasi ang printing business kasi guys, no, hindi siya kamukha ng tindahan. Halimbawa, bumili ka ng chichirya. Di ba yung chichirya, ang presyo ng 5 piso, ibenta mo ng 6 o piso lang yung patong mo. No? So sa printing business guys, hindi ganon. Sa printing business kasi, ang tubo natin dito is times 10, times 20, times 50. No? So kahit gaano pa kalaki yung gusto mo ipatong, walang problema dyan. No? Kasi halimbawa, may nagpa-print sa'yo ng document. Ang document printing natin guys is 5 piso ang isa, pero ang puhunan lang nun siguro mga 25 centimos. So times 25 guys yung kinita mo sa may document printing. So again guys, kung gusto mong malaman yung mga presyuan ng printing business, so maglalagay ako again guys ng link sa may description section ng video na to. So hindi mo naman totally kailangan sundin yung pricing guide namin, no? Kasi nga guide lang naman yan. So pwede kang mag-base doon, tapos tingnan mo lang yung paligid mo kung may kalaban ka ba. Kung wala ka namang kalaban, pwede mong taasan. Ngayon kung may kalaban ka, pwede mo babaan, no? So depende pa rin sa yan. And isa pa guys sa mga tips, dagdagan mo guys yung printing business mo. Dumarating naman talaga sa lahat ng negosyo, no? Dumarating talaga yung tagtumal, is meron ka pang ibang may offer. No, for example, pwede kang mag-offer ng typing job. Pangalawa, pwede kang maglagay ng sari-sari store. O kung meron ka sari-sari store, pwede mo idagdag yung printing business. Pangatlo guys, pwede kang mag-offer ng GCash. Syempre sa GCash, marami nang pumapasok dyan. Syempre, cash in, cash out. Pangalawa, nandiyan na rin yung loading. Pwede na rin dyan yung bills payment. No? So marami pumapasok guys sa may GCash. No? So ang dali na lang kumita ng pera ngayon through GCash. Pangapat guys, pwede ka rin mag-offer ng school supplies. No? Kung medyo malaki-laki na yung pwesto mo. Syempre guys, kapag kang estudyante, pupunta doon sa may shop mo, nagpapaprint. No? So may makikita sila dyan kung ano-ano man naka-display, mga papel, ballpen, eraser, pantasa. So, pwede silang bumili nun. Okay, maliit lang guys ang tubo sa school supplies, pero at least meron. At least merong tubo, no? Kaysa nasasayang yung pwesto natin, no? Yung pwesto natin guys, siksikin natin, no? Damihan natin ng laman. Para hindi guys yung sayang yung pwesto natin, lalong-lalo na kung uupa ka. Panglima guys, no? Pwede rin mag-offer ng mga online assistance like DTI. So meron rin akong tinuro niyan guys, no, kung paano ba maglakad ng DTI, kasi akala kasi ng mga tao kapag kailangan mo ng DTI, pupunta ka doon sa may DTI. Hindi guys, sa online lang yan. So hindi alam ng lahat yon. So ang gagawin mo guys ngayon, no, ikaw yung maglalakad ng DTI nila at sisingilin mo sila guys ng 500 pesos. Pangalawa guys, pwede rin mag-offer ng NBI assistance. Alam ko, pwede rin sa online yon. Yung mga passport, yung mga Philippine ID, at kung ano-ano pa na pwede mang i-offer na assistance. So ulitin ko lang guys, no, sa mga gusto mag-avail ng kanilang back to school na package, no, at habulin natin guys itong school year na to, no, kasi sayang naman.
Kasi kapag ka nagsimula na yung school years, tapos saka ka pala magtatayo ng yung printing business, sayang naman yung mga pwede mo mabentahan. Or pwede mo magawa ng mga notebook sticker, syempre ng mga lamination, syempre ng mga name tag, no? So sayang naman lahat yun, no? Mas maganda guys, simulan mo na kaagad ngayon habang hindi pa nagsisimula yung pasukan. So sa mga gusto magsimula ulit, no, hanapin mo lang kami sa may FB, The Printing Shop. At sabihin mo lang guys na napanood mo tong video na to para bigyan ka ng discount at syempre ng mga freebies. So maraming salamat ulit sa panonood nyo. See you on my next video at bye-bye! The Printing Shop, ayos na sulit pa. The Printing Shop, ayos na sulit pa. The Printing Shop.